Yung kambing natin mga kaprobinsya, oh, yung anak ni Dayan. Nanghihingi ng gatas. Ni. Yan, napakit sa ating kambing. Tumalon si Dayan mga kaprobinsya, oh. Kayang-kaya lang yang tinalon yung ating kulungan ng baboy doon. Tara. No more. Ana. Good boy. Manang-mana sila sa kanilang tatay mga kaprobinsya. Tapos napakalaki naman ng nanay nila. Kaya magandang klase ito. Mga lalaki lang to. Pag babae pa, gawin natin sana ang kuan. Breeder ito. Nakakaalo lang tingnan yung mga alaga natin ngayon. Dahil kay George. Man. Guwapo sila mga kaprobinsya. Dayan kahit konti lang yung gatas niya, pero sayang naman pag ibinta natin. Dati po si Dayan 3 months pa lang naglandi na. Ito po pag kondisyon lang siya, hindi pa mawala yung mga anak niya, maglandi siya. Ganun po yung ugali ni Dayan. Siya po yung kambing dito na unang ipinanganak dito sa atin, sa ating area. Siya po yung kasabayan nila ni Bobo dati. Pinalabas po natin yung ating mga kalapate, pero yung iba sa kanila hindi na pumasok dun sa kulungan nila, hindi na bumalik sa kubo, nasa labas lang naman lagi. Yung iba nagronda. Sa mga hindi po nakapanood sa una nating mga video, yung baka natin na matagal na nating hinihintay na mga anak, sa wakas nanganak na siya. Mas gwapo pa kay Rigor. Matangkad, malaki yung mga binti. Hello. Kulay pula din yung ating baka. At lalaki din. Pero hindi masyadong malaki yung bukol niya dito mga kaprobinsya. Talo siya kay Rigor pagdating dito. Pero sa katawan, ayan, sa tindig, mahaba yung mga paa niya. Pero may bukol pa rin siya.
Tapos bitay din yung pusod. Yan. Gwapong-gwapong baka. Pagdating niya ng mga isang linggo dito, tumaba na yan ng konti kasi maraming gatas yung nanay niya. Dagko kay tutoy. Malaki yung dede kanyang nanay. Masaya po tayo mga kaprobinsya kasi nangarap po tayo na lalaki yung anak niya. At natupad po. Yan. Lalaki. Mukhang payat siya kasi kakalabas pa lang. Didi. Yan po ang pula nating baka. Pero sa tingin ko po mukhang magbago lang yung kulay sa ating baka dito na maliit. Baka katulad din siya sa kanyang nanay kasi may itim dito sa gitna, sa likuran niya. Katulad ni Pakmos dati. Parang orange ang lumabas o kalaunan. Parang naging itim si Pakmos. Pero hindi pure itim. Ito po, abangan lang natin baka magbago yung kulay sa ating bakang bagong panganak pala. Sa lahat na baka namin na dito pinanganak sa ating area, siya po yung pinakagwapo. Mukhang pinalo pa niya si Marites. Pero si Marites babae lang. So si Rigor ngayon may kalaro na. Hello. Wala tong pangalan. Parang Red Brahman din. At manang-mana ni Pugi yung sakto sa kanyang katawan. Yung mga binti niya malalaki. Sa tingin ko po, mukhang kasing laki na yung binti niya kay Rigor. Ngayong taon, siya po yung kaununahan nating baka na nadagdag dito sa ating area. So, yung isa nating baka na matapang, positive po yun kasi napadukot na po natin. Manganak siya by June, by this coming June. Relax lang. Pag matapos yung taon na 2025 mga kaprobinsya, pag mag-success tayo sa ating mga baka, may 6 tayo na baka na expected natin na madagdag dito sa ating area kung sakaling mag-success yung mga pinaiay natin. 3 po yung natural lang pinakasan natin at 3 po yung pinaiay. So ito po yung baka natin pula. Sana madali lang din siyang maglandi katulad ni Basya. Kasi si Basya napaiay na din natin. 2 buwan pa lang si Rigor pero naglandi na siya. At yung baka natin na pula mga kaprobinsya, ang gusto ko sa kanya hindi siya masyadong matapang. Pero defensive lang siya sa kanya anak. Pero hindi siya masyadong matapang. Hindi katulad ni Basya at ni Bitang. Hindi tayo makatayo ng ganito kalapit lang pag si Basya pa yung andyan or si Bitang. Habulin tayo. Pero siya okay lang siya. Yung baka natin na pula, nabili lang natin sa halaga na 36,000. Tapos 2 beses na siya nanganak dito ngayon sa ating area. So 2 baka na yung naibigay niya sa atin, pero yung una niya anak ibininta lang natin. Si Jin hindi pa nanganak, nagpa-trailing siya ng gusto. Hintayin lang natin kung kailan lumabas yung kanyang anak. Kakaaliw lang po tingnan mga kaprobinsya kung may mga alaga tayo. Tapos malusog lang yung katawan nila. Hindi tayo kabahan. Pero sa mga nakarang araw po si Tisoy, ano no? Matamlay po siya. Pero okay na siya ngayon. Namayat po ng konti si Tisoy. Dahil parang may lagnat si Tisoy. Pero nagamot na, okay na siya. So sana po maibalik natin siya sa maganda niyang katawan, or sana mapataba din natin siya ulit. Yung mukha niya mga kaprobinsya, yung ulo parang si Rigor din.
Yan po ang pangatlong kapatid ni Rigor sa tatay. Sa ngayon, 4 po yung mga anak ni Pogi dito. 4, bago po natin siya naibinta, nag-iwan siya ng 4 na baka. Pero may isa na naibinta na natin dati, si Tanggol. So, ang anak ni Pogi, si Marimar, si Martes, si Rigor, at ito po. Ha? Makulit ha? Hindi siya katulad ni Rigor. Dati si Rigor takbo na natakbo. Kahit isang araw pa lang. Kahapon nung pinanganak siya, halos hindi siya makatayo agad. Kasi yung mga binti niya taas. Yan. Ito kayo. So malaki yung future sa ating baka dito na bagong panganak pa lang. Yan po ang advantage mga kaprobinsya. Basta hindi po masyadong native yung ating inahin. Tapos magandang klase yung lalaki na pinakasan natin. Asahan po natin na maganda din yung resulta. Katulad dito. Kaya kami dito, napaka-excited po natin na manganak yung mga baka natin na galing sa Batangas. Lalo na yung si Batang. Si Batang po, sabi po natin kaibigan na technician, si Sir Ailey, sabi niya nasa mga na daw F3, malapit na maging pure Brahman sa F3. Yung pinapakain natin sa kanya na natier, dahon ng tubo at saka copramil. Pero yung didi niya halatang halata na napakaraming gatas. Sana malakas din dumidi yung kanyang anak. Pagdating ng 3 araw, yung ating baka, injikan po natin ng iron. Tapos 14, iparehan natin sa pag-alaga ng biik ba. Tapos pagdating ng 10 araw, pwede natin siyang i-vitamins para lumakas agad yung kanyang katawan. Kalingaw na tanawon, Tag-as kay Saktiil. Ito sa'yo, malakas na siyang kumain. Wala nang problema mga kaprobinsya. Sana tuluyan na din sa makarkader. Kain ka tisoy. Pinatikim din namin siya ngayon ng kupramil. Tingnan po natin yung ating bingala dito na naglimlim. Ingay naman yung mga bingala natin doon. Bad news mga kaprobinsya. Kinain ng aso yung itlog ng ating bingala. Napakasayang Puro eggshell sila yung natira. Yan. Sus, sayang. Hindi po natin inakala na makita itong aso. Kasi matagal na yan. Matagal na nag-itlog dito yung ating bingala. Dati pa to, mga ilang buwan na po yung nakaraan. Dito po sila nag-itlog, pabalik-balik kasi kinuha po natin yung mga itlog nila. Pero ngayon, nakita po ng aso yung ating mga itlog ng bingala at ubos lahat, wala natira. Sus, sayang Marami sana yung itlog. Pero tipaka na lang yung natira. Shells na lang yung natira. Dati po sa tuwing mag-itlog yung mga bingala natin, kinuha natin agad yung itlog kasi natakot tayo na makita ng aso. Pero dito po, matagal na po to dito na dito nag-itlog yung ating bingala. At hindi naman sila nakita. Pero ngayon, sa tagal na lang nag-itlog na dito, nakita sila ng aso. Dito po sa aming area, marami namang mga ibang aso na pumunta dito. Napakasayang mga kaprobinsya. Magaling sana maglimlim yung mga bingala.
Kaya hinayaan lang natin dyan na maglimlim siya. Kasi noong una, may napisat na dyan na nilimliman lang ng Bengala. Sa ngayon, may itlog tayo ng Bengala. 48 pieces, hindi ko alam kung mapisa ba yon. Sana may mapisa sa mga itlog na pinalimliman natin ng pabo at saka pato. Kung sakaling mag-itlog naman sila, kailangan naman nating hanapin. Kasi pag hindi natin hanapin, baka madali ng aso. Ang gagawin natin dito siguro, bibili tayo ng ping pong ball. Tapos dyan natin ilagay. I-check natin palagi. Para akalain nila na yung nilagay natin na ping pong ball, yun po ang itlog nila. Para hindi tayo mahirapan sa paghanap kung saan sila nag-itlog. Ito po yung mga bake natin. 5 po yung babae sa kanila mga kaprobinsya. Ito po, mahaba yung katawan. Babae ito. Tapos ito din babae. Ito, malaki. Busog na. Tama na. Wah, baik lawas puro buyag oh. Sana po tuloy-tuloy ito mga kaprobinsya. Nakakaaliw na yung mga alaga natin. Pagkasaya po sa ating pakiramdam. Basta productive yung ating mga alaga. Puntahan natin si Rigor. Malaki na si Rigor mga kaprobinsya. At nasa 2 buwan pa lang siya. Kung nabuntis lang sana yung ating pulang baka nung naglandi siya nung una, sabay sana siya mga anak kay Basya. Pero naglandi po siya ulit. Tapos salamat po kami ni Pugi kasi nag-iwan siya dito ng mga kapalit sa kanya. May 2 babae, may 2 lalaki. Rigor at si Marites. Itong si Marites, hindi pa natin alam kung ano yung future na dito. Mapa-iay ba natin siya or makastahan siya ni Limer. Yan. Si Marites, medyo maghintay pa tayo dito ng mga 1 taon bago ito maglandi. Bata pa to. Si Rigor mga kaprobinsya, nagparayid. Humiga sa aking kuan. Gingama niyang unlan ako bati sa bahay. Itong si Marites na takdan yun. Parayigon kayo. Yan po ang napapansin ko sa mga anak ni Pugi. Mga mababait at hindi sila mailap sa tao. Pero yung busal ni Marites mga kaprobinsya, masikip na. Kailangan na po natin itong i-adjust. Isa sa natin test. Hugot naman ni Kaites. Isa to sa mga palatandaan na lumaki na din si Marites. Kasi kuha na. Hugot na yung busal niya, masikip na. May kalaro naman si kuan dito, Rigor. Itong si Marites, hindi matagal ilagay natin ito sa kubo. Tayo, Gor. Napakabait ni Rigor.
Liwat kasi ang ulo ni Pogi oh. Ano kayo ng pagkabaka niya? Noong una po mga kaprobinsya, kinabahan po tayo sa ating mga baka na galing sa Batangas. Kasi matagal po sila naglandi, wala tayong ibang solusyon basta hindi mapakasta yung baka. So pinaiay natin at buti naman effective yung ginawa natin. Kasi buntis na siya ngayon. Si Limer, excited tayo na magkaroon siya ng lahi dito. Pero hindi po tayo nawalan ng pag-asa kay Limer. Yung kaibigan natin na pinuntahan natin, yung baka niya, si Boss Joselito, shout out kay Boss Joselito. Napakaganda sa kanyang baka. Sumama ako sa kaibigan natin na technician doon sa bahay nila. Pero napakagwapo sa kanyang baka, napakataba. Parang lalaki tingnan mga kaprobinsya, pero hindi lang siya nabuntis nung tiningnan siya ng technician. Negative. So ang ma-advise po natin sa mga nag-alaga ng baka na gustong gawing inahin, dapat hindi masyadong mataba. Hindi ko alam kung yun ba ang dahilan na hindi siya nabuntis. Dahil ba siguro sa taba niya? Hindi tayo sigurado. Pero ang maganda lang, pag gawin natin inahin, yung medyo payat lang. Tapos hindi naman masyadong payat. Yung tamang-tama lang yung katawan nila. Yung katawan sa ating mga baka dito, si Rigor at si Marites, kahit hindi unlimited yung pagkain nila, pero mataba pa rin sila kasi may cupra meal sila at saka konting feeds. Si Rigor perting yung pulaan na ng pagkain eh. Yan po ang katawan ni Rigor oh. Hindi na nga to pure feeds yung pinigay namin, may halong cupra meal lang. Yung buti niya oh. Halos kapareha lang sa ating bagong baka doon. Pero yung hita, purgahin naman natin to sa Rigor mga kaprobinsya para maintenance sa kanyang katawan ba. Pura lang yung gamitin natin. Yung palang balbasin. Kasi marami pong nagtanong sa atin, ano daw yung ginagamit natin na pampurga. Balbasin depende lang. Kung hindi sila hiyang sa oral, so doon tayo sa injectable. Yung mga baka natin oh, basta may mag-prepare na ng pagkain sa kanila, lumapit agad sila. Gusto silang kumain ng cupra meal. Si Rigor oh, malakas na kumain ng kumpay. Mukhang bago yung kulay ni Rigor mga kaprobinsya oh. May halong puti na yung kulay no. Ito din si Marites, may halong pula din. Yung ganitong kulay, doon pito niya nakuha kay Pogi. Ito dito oh. Yan. Yung kulay na to, galing to kay Pogi. Kasi yung nanay niya, kulay puti naman si Bitang. Napakaganda din na siguro mga kaprobinsya pag may anim tayo na ganito kalaki. Next year, mukhang halos sabay-sabay yung mga baka natin dyan. Two months. Kahit ganyan lang yung katawan niya, masaya na kami. Kasi nipid lang si Basya. Pag mag 2 months yung isa natin baka, na bago panganak, mukhang gwapo na. Ayun. Ito yung ngalan doon. Mga natutugpan. Pag may baka tayong alaga, tapos may anak, kailangan ko na may bakod, lalo na pag may mga katabing area tayo na may tanim. Malakas ang kumain no. Tapos pag wala tayong bakod, napilitan tayo na talian yung 2 months old na baka.
Kasi malakas siyang kumain. 2 months pa lang yan. Mag 3 months siya ngayong March 25. Yung baka mga kaprobinsya, pag hindi lang sanay sa kumpay, yung iba na nasa 2 buwan pa lang, hindi yan kumain ng mga dahon ng tubo kasi yung dahon ng tubo matigas yan. Pero si Rigor, sanay po siya dito, so walang problema. Dati po nung buhay pa si Papa, nung mga bata pa kami, trabaho niya by Ansel. Pag makabili siya ng mga maliit na bata or bagong walay pa lang, mga problema kami sa pagkain kasi ayaw kumain ng mga ganyang klaseng pagkain. Gusto niyang kainin yung mga sariwang damo. Kumpare wala ni Rigor, oh. Tapos ang isa sa mga palatandaan na magandang klase yung baka natin, bitay kay dire ba? Bitay kay pusod, tapos yung pamitay niya. Yan. Ibig sabihin magandang klase yan, may halong Brahman yan. Pero yung lahi sa ating baka hindi masyadong malaki yung tainga nila, maliit lang. Kasi si Pugi maliit lang yung tainga nila. Higa naman noon siya, oh. Oh. May bakang tapulan. Basta masimasin si Rigor, hiniga agad yan. Bukan kayo ba? Tapulan kayo, tamad na baka. Hinigaan lang yung pagkain. Yung ating ibon na nakawala mga kaprobinsya, oh. Bumalik lang dito. Lumipad na. Hup, hup. Yan. Ayaw magpalapit ng tao. Pero buti na lang nakasurvive siya. Para maghingi lang siya ng pagkain dito sa kanyang mga kasama. Sinusubuan lang daw. Kasi inakay pa yung ibon na yan mga kaprobinsya. Kaya nasanay siya na sinusubuan. Hala, delikado to. Ninat-nat nila yung ating kahoy. Delikado, baka makawala yung mga ibon natin. Takpan natin yan. Tatakpan natin yan ng kawayan. Matulis po yung mga tuka sa ating mga African lovebird. Yung mga tanim namin dito mga kaprobinsya, oh. Yung kalabasa, taba na. Yung ating mais, namanay na. Yung mga bulaklak pa. Pero iba yung saso sa ating mais ngayon, oh. Hindi sila taas. Magbar kayo. Uy. Magkaroon kaya ito ng bunga mga kaprobinsya, yung mga mais natin. Kasi may mga oh, banay na. Sweet corn po ito. Pero hindi naman ganito dati yung tanim natin na sweet corn, na kahit ganito pa lang ka laki, may mga banay na. Akala ko po matagal pa ito magkaroon ng banay. Gagmay pa kayo. Hanggang dito lang, oh. Dati po yung mga mais natin na sweet corn, lapaw pa sa tuwa. Dahil sa haba. Namangha po tayo sa ating mais mga kaprobinsya. So hintayin lang natin. Baka makatikim naman tayo dito. Namunga na yung mais natin. Kahit mga native na mais mga kaprobinsya, hindi ganyan. Hindi siguro normal yung ganyan kalaki tapos magkaroon ng mga bunga, mamanay na. Or sa breed po, or sa klase din ng mais, basta hindi ko lang alam. Kasi nung nagtanim tayo dito ng mais, mapa native man or mapa hybrid or mapa sweet corn,
napakahaba po or napakataas po sa mga mais. Abangan lang natin to kung ano yung mangyayari dito sa ating mais. Makatikim ba tayo dito or punta lang to sa kumpay. Yung mga alaga lang natin dito ang makakain, hindi tayo. Mataba naman sila, green na green naman yung kulay nila, pero bakit sila ganyan lang kalaki? Ako po mismo yung nagtanim dito mga kaprobinsya. Ako lang mag-isa kasi napakadali lamang itanim yung mais. Wala namang kahirap-hirap yan. So abangan na natin kung lungag ba ta makasunod ba ta sa mais na tinanim natin. Kahit ganyan lang sila kalaki, nagkaroon na ng bunga. Yung mga luya natin hindi pa natapos yung pagtanggal ng damo. Woo! Marami pang damo yung mga luya natin. Dandahan lang yung pagtanggal kasi napakainit ng panahon. Tingnan din natin kung maghaharos ba tayo sa ating mga luya. Hindi pa natin nalagyan ng pataba. At marami din sa kaila ang hindi nabuhay. Mas okay pa yung kalabasa natin dito. Para konsumo lang to. Pero ang problema dito, napakalapit lang yung pagitan sa kanila. Kalapit lang yung agwat sa ating mga kalabasa. Subukan lang natin na lagyan ng maraming pataba para mabuhay sila or makasurvive. Mga ilang silang yung tinanim natin dito na kalabasa. Shoutout po sa ating mga kaibigan dyan. Shoutout kay Ernesto Celeste Jr. Shoutout naman kay Alili Kimaton Santos from South Australia. Shoutout kay Renimar T. Lincopinis. Shoutout kay Roland Padisio. Shoutout kay Nilvin Uñez. Shoutout Libre family and Francisco family. Greetings from Liti Libre. At sa mga hindi ko po na shoutout na lang po siyong lahat at maraming salamat po.